Magbigay po tayo ng opinyon dito sa di umano ay pag-aakusa ni Belgica na ang administrasyon ay nananakot para makuha ang 16 votes sa impeachment, no? Ang sabi po dito ni Belgica ay ganito: kung magtatagumpay ang administrasyon na takutin at ipakulong sina Senator Bongo, Mark Villar at Camille Villar para makuha ang 16 na boto laban kay BP Sara, iniisip nilang mawawala ng kandidato ang oposisyon, pero hindi totoo yon. May itataas ang Diyos ng mga bagong leader kahit maalis nila si VP Sara. Idinagdag pa niya, ito ay panggigipit at pananakot para manatili sila sa kapangyarihan. Labanan at tutulan natin ito. Ang kalayaang pumili ng leader ay sa taong bayan. Huwag nating payagang kunin ito sa atin. Yan po ang tinuran ni Greco Belgica, no? Ang sabi niya, may itataas ang Diyos ng mga bagong leader kahit maalis nila si VP Sara. Ito naman po ang ating ibibigay na opinyon. Tama ka, Mr. Belgica. Talagang may hihipuin ng Diyos na kakandidato sa 2028. Subalit, ang masasabi ko, kung ang sinasabi mong itataas ay kapartido pa rin ng mga Duterte, malamang hindi yan itataas. Yan ay ibabagsak. Gagamitin ng Panginoon ang taong bayan para ang lahat ng magtatangka na gumawa ng kasamaan o tatakbo dahil lang gustong makapaghari-harian at may pagpatuloy ang masamang gawain ng mga Duterte. Ang masasabi ko sa iyo, sa pagkakataong ito, hindi napapayag ang Panginoon na magtaas ng mga magdudulot ng kasamaan sa Pilipinas. Bagkus, yan ay ibabagsak, subalit may itataas, at yan ay ang magugustuhan ng taong bayan na swak sa magandang pamamahala sa bansa. Kaya kung ano man ang sinasabi mo at sino man ang tinutukoy mo na itataas, kung sa line-up, kung sa kapartido rin lang ni Duterte, malamang ang taong bayan ay hihipuin ng Diyos para ibagsak ang lahat ng nagpapakasama at naghahasik ng kasalutan sa bayan. Alam mo, Mr. Belgica, tanggapin nyo na lang na si Sara Duterte ay kailangan ng ma-impeach dahil meron siyang pagkakasala bilang Vice President. Hindi nyo naman kailangan na dapat talagang ipaglaban si VP Sara sapagkat kitang-kita naman kung anong kanyang mga ginawa. Unang-una, anak siya ng berdugo, mamamatay tao. At si Sara Duterte ay isa rin bayolente, nananakit, nagmumura, nagwawala, nagbubuang-buangan para mapagtakpan ang kanyang mga kasalanan. No? Bobo, tanga, walang alam sa paglilingkod. Ang alam lang, magkamal ng pera, sweldo, pagmamayabang, pagmamagaling, pero walang alam. Yan si Sara Duterte na hindi dapat pamarisan, kaya hindi na dapat siya lumitaw sa national government. Kung gusto niya maghasik ng salot, doon siya sa kanyang lugar. At kayo na mga sumasamba sa kanya, dapat sa inyo, sumama kahit saan siya magpunta. Huwag lang dito sa national government. Dahil hindi namin pangarap
na magkaroon ng leader na katulad ni Sara Duterte. Kung pinapangarap nyo yan, kami hindi. Kaya Mr. Belgica, tama na. At kung may pakulong man, si Bongo, si Villar, ang magkapatid na Villar, yan ay dahil marami din silang kasalanan na ginawa sa bayan. Mga mahihirap na lalo nilang pinahirap. Yun ang kanilang prime water, hindi nila maresolba. Kamal sila ng kamal ng pera pero ayaw nilang paglingkuran ng tama ang mga mamamayan na pinagkukunan nila ng kanilang ikinayayaman. Tama na. Hindi namin gusto na meron pang dinastiya na manatili sa gobyerno. Hindi rin namin gusto magkaroon ng habang panahon na magnanakaw sa gobyerno. Hindi rin namin gusto na may mga katulad nyong supporters ng mga mamamatay tao at lustador ng pondo ng bayan. Kaya tama na. Suportado namin ang impeachment ni Sara Duterte at suportado namin ang mga tatakbo sa 2028 na matitino at maaasahan na magpapaunlad ng bayan. Sorry ka, Mr. Belgica. Walang itataas ang Diyos kung puro kasamaan ang pinapangarap sa bayan. Okay?